since no 2021. Then yung nag-inspire sa akin para maging manager ako, nung time na naging crew ako sa isang Jollibee sa may Tungkumanga. And that time kasi, college student din ako, working student na ako. Until na graduate ako, pinagpatuloy ko yun. And then, yung mga kasamaan ko doon, habang nagtatrabaho ako, ako lang yung tanging college graduate, pero hindi ko sinasabi sa kanila. So, ang tendency nung that time is, ayoko maging i-degrade nila ako dahil that time, syempre, di ba, pag tapos ka sa pag-aaral, tapos magiging crew ka lang. Pero yun yung nagpatibay sa akin na para ma-develop yung character ko and gumawa ko ng hakbang para maging successful naman ako dun sa career path na gusto ko. Kaya yung mga taong naka-surround sa akin, hirap doon, siya yung nag-strengthen ko para maging manager ako kung ano man ako ngayon. Number 2 po, what skills do you use to solve business problems? Ang ginagamit ko talagang skill pagdating sa mga ganyan sa business, unang-una dapat marunong kang madiskarte ka. Maging flexible. Kasi yung challenges nandyan na siya. So ang tanging gagawin na lang natin is kung paano mo gagawin yung mga challenges na yung masusurpass mo siya. So dapat papasok kung magiging madiskarte. Kasi yung team mo nandyan eh. Dapat i-guide mo na lang sila. Kumbaga, may tatawag tayo ng standard, di ba? Sa isang pagkakataon. Pero, aminin man natin yung reality, hindi nasusunod yun kapag tinawag na tayo ng mga situation katulad ng mga challenges na sinasabi natin. And then, dun yung pumapasok na biglaan na, uy, kailangan ko ba bang sundin to? Eh, dapat ganito na yung gawin ko. So, dun tayo dapat mag-isip. Dapat open-minded din tayo sa mga suggestions, lalo na sa mga katim natin. Thank you po. Sa number 3 po, how do you measure the success of a project? Ang success ng project, ma-measure ko siya kapag na-surpass natin yung challenge. Okay? Hindi naman lahat ng project successful. Even yung field, hindi may iwasan na magkakaroon tayo ng field sa isa. Pero, yung surpass ba? Kasi yung outcome nandyan eh. Yung surpass nyo as unity, yung coordination ng team. Diba? Kahit bumagsak man or maging successful kayo, dapat nandyan tayo para sabihin natin na ano man ang mangyari, magkakasama tayo dito. Dahil sila yung bumubuo dito. Without them, without yung mga people na tumutulong sa atin, hindi natin masasabing success din kung hindi natin masasurpass yung mga challenge natin harap. Number 4 po, what ways can you use to measure the success of your team? Measure para ma-success yung team. Siguro yung word na coordination, which is teamwork is the key of success. Okay? Sa lahat naman di ba gusto natin, kahit naman dito sa atin, basta may unity, kahit magkakaiba tayo ng ugali, kahit sabihin pa sa white to, lagi tong late, hindi nag-aambag, walang ambag, ganyan. Pero kapag yung unity, yung capability ng bawat isa, kung nandun, yung goal natin makukuha natin. For example, yung isa mahina sa ganito, hindi niya kaya magbigay ng ano yung bagay na pwede niyang maiambag sa atin para magkaisa tayo at makuha natin yung goal natin. Number 5 po, how do you handle failure? Na-handle ko yung failure as a gift. Kasi meron kami tinatawag na feedback is a gift. So, every customer na may feedback sa amin, syempre pag sabing feedback, hindi lahat for commendation. Yung iba talagang for service, about sa pagkain. So, eto, kaya tinatawag natin gift kasi ito yung magpapa-improve sa atin. So, hindi natin siya titinan as a bad side. Tingnan natin siya in a positive way. Kasi sila yung mga opinions, suggestions, kung ano may sasabihin nila, yun yung makakatulong sa atin kung saan tayo mag-i-improve dapat. Thank you po. Number 6 question po, how do you delegate work among the team? Delegate ng work. Dapat fair tayo sa pag-delegate ng mga work. And dapat tumutok tayo kung saan sila yung pinaka-strength and yung weaknesses nila. Hindi naman pwedeng lahat sa'yo, bida lahat sa'yo. Pwede sa ito, lahat mahina. Dapat fair. May strength and may weaknesses. Para yung weakness, nahahatak ng strength. Yung strength, kung sakaling mahina, pwede natin i-improve, i-level up na.
definition ng work natin dito, dapat meron tayong goal din na tinatawag or target. For example, ito bang character ng bata na to, paano siya madedevelop dito kapag binigyan ko siya ng task. Di ba parang sa bahay ni Kuya? Di ba? Kumbaga, sa bahay ni Kuya, hindi naman binibigyan agad ni Kuya ng task kapag alam niya nang magaling ka na. So, binibigyan ka ng task or binibigyan natin sa bawat task kung saan ka pwede mag-improve at makita kung saan yung the best ka. Maaari hindi mo nakikita sa sarili mo, pero nakikita na ng ibang tao na, uy, magaling ka dito magaling ka pala kumanta. Pero hindi ka pabilib sa sarili mo na magaling ka kumanta. Pero dahil sa kanila, ma-realize mo, ay, kaya ko palang gawin to. Thank you po. Number 7 question po. Are you an easygoing manager or do you adopt a firm approach toward managing operations and people? Yun, mas gusto ko yung na-adapt ko yung opinion ng iba kaysa yung easy lang ako. Kasi wala yung challenge. Yun yung importante sa buhay natin. Everyday may challenge tayo. Maliit man o malaki, meron tayong challenge. Tulad ng sinabi ko kanina, yung suggestion, yung commendation, makakatulong lalo na sa akin as pagiging leader ko sa kanila. Kung may naririnig ako, may nag-approach, ma'am, parang may mali po yata tayo. And then, dapat be considerate. Okay? Yung mistake, dapat marunong tayong tumanggap. Hindi dapat tayo masyadong nagpapagalingan o di kaya masyadong nagdi-discriminate sa kanila porket nasa highest level tayo or nasa magandang posisyon tayo, ganun na rin tayo makitungo sa ibang tao. Dapat lumebel din tayo. Kung ano yung pinapakita nila, irespeto din natin sa. Yun yung number 1, respect. Para makuha natin yung loob ng mga tao natin at papasunod natin sila. Thank you po. Number 8 po. Tell us about a time you failed as a manager and what you've learned from that experience. Okay. Yung masasabi ko na may nag-failed ako, siguro ito yung time na kapag hindi ko nakukuha yung i-win back yung customer ko once na may nag-feedback no? So, ang ginagawa ko, yung bagay na yun, in other day, tinitingnan ko sa sarili ko sa salamin, ano ba yung kulang ko as a manager. And then, paano ba ako mag-approach sa mga customer? Baka naman masyado ako masungit, o di ba? Or yung tono ng pananalita ko, baka hindi gusto ng customer. Kasi syempre, pag umarap tayo sa mga tao, akala nila, dapat ano ka, ganito ka, ganyan. Pero dapat, ano ka, very presentable, yung presentable ka sa mga tao, then ipakita mo na, ano ka, may authority, pero at least marunong ka makisama sa customer. So, ganun ko siya i-deal with sa mga problems ko. Kasi nga, sabi ko, kanina din, feedback is a gift. So, sila yung bumubuhay sa atin, sila yung nagbibigay ng sales sa atin. Kung hindi natin sila alagaan at pangunahan natin agad sila, walang magiging ano sa atin. Mawawalan sa isay lahat ng paghihirap ng team. Wala rin kwenta kung maging team leader ako kung hindi ko naman kaya din i-resolve lahat ng mga challenges na meron ang team namin. And of course, yung unity. Diba? Lagi natin papakita sa kanila na merong outcome, magandang outcome nakakalabas sa Thank you po. Number 9 naman po. As an operation manager po, what will you do if a member of your team is performing poorly? yun. So, babalikan ulit natin, no? Kasi nabanggit na kapag may mga ganyan, dapat wag natin i-downgrade. Tulungan natin siya i-upgrade. Katulad ng task na sinasabi ko, bigyan natin siya ng pagkakataon na may pakita niya kung saan siya magaling. Or kung sakali naman hindi naman siya ganun kagaling, bigyan natin siya ng task kung saan siya mag-i-improve. Kumbaga yung character development mapapakita niya. Thank you po. Number 10 po, last question. What qualities should an operation manager possess? What quality should an operation manager possess? Dapat action-oriented, flexible, and productive, and also open-minded. Pero, dun ako sa open-minded eh. Yung flexible nandiyan eh. Kasi, madali lang yun. Diba? Pagiging productive, carry naman yan. Kahit saan naman yan, kung ano yung gawa mo, yun eh. Pero yung open-minded, mahirap kasi. Hindi lahat, diba? Yung iba dyan, narrow-minded. Pag sinabi natin wrong-minded, ito yung parang ang pitid ng pag-iisip. Kumbaga, halimbawa, sa isang team, kung sa kanya may problema, tapos sa kabila, ang tingin naman, ano ka lang, nagdadahilan ka lang, pero
pero kung tutusin talaga valid yun. Dapat nandun yung level ng understanding. Dapat open-minded tayo. Titimbangin parati natin. Kasi hindi naman lahat nasa ganung sitwasyon. Diba? Kung tayo naman magiging nasa sitwasyon ng isa, at ganun din yung ibabalik natin, ano mararamdaman natin? Mawawalan sila ng tiwala sa atin. Kapag nawalan sila ng tiwala sa atin, yun yung sinasabi natin na hindi tayo magiging maganda ang natin, pakikisama. Pangalawa, yung pagiging team leader natin sa kanila, hindi magiging effective. Ang dulo niyan, imbes na sundin ka, hindi. Kasi yung tiwala na sana pinakinggan mo muna ako, sana pinagkatiwalaan niyo din po ako. Yung mga ganun. Kaya dapat open-minded tayo sa lahat. Thank you po, ma'am. Thank you. Sana may mga natutunan kayo sa mga nabanggit ko. And ito naman yung mga binanggit ko sa inyo ay batay din naman sa mga naging karanasan ko. Sana magawa nyo i-apply, lalo na sa studies nyo. And of course, kapag dumating na yung time na nandyan ako sa position na gusto nyo, dahil sabi ko nga, hindi lahat ng pagkakataon, syempre yung opportunity is nandyan kayo. Kaya panghawakan, magiging and study hard. Okay? Thank you po.